kagato ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Si Moira Rachel Bustamante de la Torre o mas kilala sa pangalang Moira de la Torre ay ipinanganak noong 4 ng Nobyembre 1993 sa Olongapo, probinsya ng Zambales. Una siyang umawit para sa mga corporate jingles at theme songs lamang hanggang sa noong taong 2013. Naging isa si Moira sa mga kalahok ng The Voice Philippines at mula noon ay unti-unti nang nadiskubre ang kanyang talento sa pag-awit at pagsulat ng mga awitin. Isa sa mga awiting mas lalong nagpasikat kay Moira ay ang Titibo-Tibo na nanalo sa Himig Handog Music Video Competition. Kahit ako'y titibo-tibo. Nakapagpalabas pa ito ng maraming awitin at albums na halos lahat ay tinangkilik ng kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang album na Malaya noong taong 2018 ay nakatanggap ng 8-time Platinum Certification noong taong 2020. Unang nakilala si Moira sa kanyang voice career dahil sa pag-awit nito sa ilang mga jingles at theme songs ng ilang mga patalasta sa Pilipinas. Gaya na lamang ng Hooray for Today ng McDonald's, Pinalaki ng Surf at Signature Love ng Johnson & Johnson's. Hindi man siya nanalo sa The Voice Philippines, tila yun din naman ang kanyang naging stepping stone para madiskubre sa industriya. Noong Pebrero ng taong 2018, ang kanyang pinakaunang concert na tagpuan ay talaga namang dinumog ng kanyang mga tagahanga. Na-sold out ito 4 na oras lamang matapos ang unang gabi ng concert dahil sa insistent public demand, nagkaroon pa ito ng second night. Ang kanyang debut album na Malaya noong taong 2018 kung saan kabilang ang kanyang mga hit singles na Malaya at Tagpuan ay talaga namang pinagkaguluhan ng kanyang mga taga-suporta. Noong Disyembre ng taon din na iyon, si Moira ang naging top 1 na most streamed artist ng Spotify Philippines. Nasa mahigit 100,000 kopya ng kanyang album na Malaya ang naibenta din noong taong iyon, kaya naman ito din ang itinanghal na best-selling album noong taong 2018. Kinalaunan, ang dating sumali sa isang singing competition ay naging judge na din ng Pinoy Idol Singing Competition franchise ng Kapamilya Network. Noong taong 2021 naman, ang kanyang album na Patawad ay inirelease na kung saan sumikat ang awitin niyang Mabagal kasama si Daniel Padilla at ilan pa nitong awitin, gaya ng Paalam, Patawad at Patawad kasama naman ang Ben and Ben. Ang kanyang Patawad album ay muli na namang naging platinum at nakabenta ng nasa 15,000 kopya noong taon na iyon. Noong Enero ng taong 2023, inirelease niya ang kanyang awitin na Ikaw at Sila para sa kanyang paparating na bagong album. Ang lyrics ng kanyang awiting Ikaw at Sila ay may kaugnayan sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa noon na si Jason Hernandez. Noong Mayo 2024, ibinalita ni Moira sa pamamagitan ng isang Instagram post na na-achieve na niya ang 2 billion Spotify streams na naging pinakaunang OPM solo artist na nakagawa nito sa Pilipinas. Naging sunod-sunod ang tagumpay ni Moira de la Torre sa kanyang napiling karera. Marami din ang namangha at kinilig sa malaanghel nitong tinig at estilo ng kanyang pag-awit. Marami sa kanyang mga awitin ang naging theme song ng mga pelikula at palabas sa telebisyon. At madami din sa kanyang mga tagahanga ang naging theme song ng kanilang buhay at buhay pag-ibig ang marami sa kanyang mga awitin. Marami ang nagmamahal kay Moira de la Torre bilang hindi din naman ito nakapagtataka dahil sa may natatangi itong talento sa pagkanta. Sa ilang taon pa lamang ng kanyang karera ay marami na siyang napatunayan at naabot. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan bilang isang kilalang personalidad sa Pilipinas, nadawit din sa mga kontrobersiya at issue ang pangalan ni Moira de la Torre. Taong 2022 na maghiwalay sila ng kanyang asawa na si Jason Hernandez. Noong mga panahon na iyon, may pagkakataon humano na sinisisi ni Moira ang kanyang sarili kaya sila naghiwalay mag-asawa. Naglabas noon ng pahayag ang dati niyang asawa na si Jason Hernandez na nangaliwa umano si Moira sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Subalit batay sa naging post na Jason, inamin niyang naging unfaithful siya kay Moira de la Torre sa kanilang marriage. Sa huling statement ni Jason, humihingi siya ng kapatawaran sa mga taong nasaktan niya. Hanggang sa ngayon ay wala pa ding malinaw na dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Inalis din nila sa mga usapin na isa pa umano sa dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil sa nakawan ng pera nilang mag-asawa. Subalit taong 2023, naging usap-usapan ang Facebook post ng composer at dating kaibigan ni Moira de la Torre hinggil sa umano'y totoong nangyari sa hiwalayan nito kay Jason Marvin Hernandez. Sa mahabang Facebook post ni Go, sinabi niya na taliwas sa mga kumakalat online, hindi raw totoo ang kantang Eme ni Moira na may linyahang wala naman akong kasalanan. Ayon sa kanya,
si Moira umano ay maihahalin tulad sa isang maamong tupa ng kalooban pala ay isang lobo. Ayon pa sa kanya, bagamat nagkasala rin daw si Jason, wala umanong third party sa side nito. Hindi umano humanap ng ibang babae si Jason, kundi nakahanap umano si Moira ng pamalit. Someone who will dance in the rain with her and call her Binibini. I'll leave it to you to guess sino ang tinutukoy ko, dagdag ni Go. Matagal na raw gustong isapubliko ni Go ang kanyang mga nalalaman dahil hindi na niya matik ang mga pambabash na ibinabato ng publiko kay Jason. Gayunpaman, pinigilan daw siya ni Jason dahil gusto niyang protektahan si Moira. Iginiit din ni Go na 95% daw ng mga hate ni Moira tulad ng paubaya, ikaw at ako, pabilin, EDSA, patawad, kumpas, babalik sa'yo, saglit ay komposisyon ni Jason. Bukod sa isyu ng hiwalayan ni Moira at Jason, may mga inihiyag pa si Go laban kay Moira na nakita o na-experience daw niya ng makatrabaho ito. Una umunong nagkakilala si Go, Moira at Jason sa Grand Finals ng Himig Handog 2017 kung saan naging grand winner ang kantang Titibo-Tibo. Pagkatapos ay nagkaroon na raw sila ng ilang mga collaborations ni Moira tulad ng inawit niya para sa kanyang presidential bet na si Attorney Leni Robredo noong nakarang presidential election. Hindi umano siya binayaran sa kanyang awitin na isinulat. May mga pagkakataon pa na hindi umano siya nabigyan ng tamang credit sa mga kanta at wala umanong naging plano si Moira na ayusin ito kung hindi pa niya ito pinuna. Ngayong taon, tila magagatungan na naman ang inililihim umanong personalidad ni Moira de la Torre. Noong bago matapos ang taong 2024, ang artist agency na Cornerstone Entertainment ay binitawan si Moira de la Torre bilang isa sa kanilang mga talents. Binitawan umano siya dahil sa may problema ang singer-songwriter sa kanyang pag-uugali at marami umano itong mga demands. Sa mga nakalipas na buwan, walang ganong nagiging mga sikat na kanta si Moira de la Torre. Tila naglaylo ito sa kanyang mga dating ginagawa noon. Noong bago matapos ang buwan ng Enero, naging usap-usapan ng pag-unfollow di umano ni Sam Milby, Yeng Constantino, Eric Santos, TJ Monterde at iba pa sa singer-songwriter na si Moira de la Torre. Nagsimula raw ito nang bitawan si Moira ng kanyang talent management na Cornerstone Entertainment dahil sa di umano'y attitude problem nito. Sinasabing masama raw ang loob ng paubaya singer dahil matapos daw di umano siyang gawing milking cow ng management ay pakakawalan lamang ito dahil sa attitude. Isa naman sa nagpaisip sa mga netizens ay ang pag-unfollow ni Sam Milby kay Moira. Maalalang sobrang close ang dalawa na parang mag-besties at magkapatid na ang turingan noon. Naging supportive si Sam Milby kay Moira na isa raw sa nag-motivate sa kanya na ituloy ang kanyang music career at tumulong sa kanya sa pag-produce ng albums. Kaya naman iba't ibang spekulasyon ang naiisip ng mga marites kung bakit nag-unfollow ito kay Moira. Ang iba ay nag-iisip na baka raw totoo ang di umano'y attitude problem nito lalo na kung totoong nag-unfollow ang mga ito sa kanya. Noong isang araw lamang, inamin na ng kapamilya aktor na si Sam Milby na hindi na sila magkaibigan ng OPM singer na si Moira de la Torre sa naganap na media conference para sa Saving Grace nitong Martes at 18 ng Pebrero na malapit nang ipalabas sa Free TV. Hindi na nagdetalye pa si Sam kung bakit nag-falling out ang kanilang friendship ni Moira, subalit mukhang sensitive ang pinag-ugatan nito. Sa ngayon ay wala pang detalyadong sagot si Moira sa mga paratang sa kanya. Abala din siya sa paggawa ng kanta at kaka-release lamang ng kanilang bagong music video sa kanyang awitin. Nasaan ka na kasama si Sam Concepcion.